ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 17, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Senator Alan Peter Cayetano hindi dapat ma-intimidate sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games ayon sa Malacanang. Cayetano susuportahan ang investigasyon sa 2019 SEA Games kung muling bubuksan ang investigasyon sa flood control anomaly. Dagdag ayuda sa gitna ng mataas na presyo ng langis, pinalawak ng pamahalaan ang miyembro ng 4Ps may dagdag na hanggang 2,000 pesos na tulong pinansyal. Malacanang aminado na kulang ang pondo ng pamahalaan para makapagbigay ng direktang ayuda sa mga nasa middle class. No disconnection policy pinalawig ng ERC hanggang Oktubre. PCG pumalag sa AI-generated video ng Chinese media na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas noong Hunyo. Metro News active threat drill isasagawa sa mga paaralan sa Quezon City. Sa SciTech labeling system para sa AI-generated content inilunsad ng music industry. Lifestyle News sa Mushroom Burger sa Tagaytay lumipat na ng bagong lokasyon matapos ang mahigit 40 taon. Sa ating music trivia ngayong petsa, nilabas sa US at nag-number 1 ang awitin na ito ng The Beatles. Kung anong kanta yan, mamaya alamin. Balitang kakaiba, isang lalaki sa China binunutan ng 12 ngipin kahit isang ngipin lang ang sumasakit sa kanya. Oras po natin 6:38 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Walang dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga proyekto ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games kung wala naman itong itinatago. Pahayag ito ng Malacanang matapos tutulan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano ang planong investigasyon ng NBI. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mandato ng NBI na imbestigahan ang anumang ulat na posibleng anomalya at hindi ito pang-intimidate o panggigipit sa sinuman. Dagdag pa ng palasyo, kung walang itinatago ang senador, wala rin itong dapat ikatakot sa investigasyon ng NBI. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, may hamon naman na twin investigation ni Senator Alan Peter Cayetano sa NBI, DOJ at sa Malacanang. Sa kanyang Facebook Live, sinabi po ni Cayetano na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games kung papayagan ng mga miyembro ng Senate Minority Group na ipagpatuloy ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ.
Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Yan po ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Samantala, House Prosecution Team umapila sa publiko na tutukan ang mga ebidensya at huwag ang maling mga impormasyon. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Nananawagan ang House Prosecution Team sa publiko na tutukan ang mga ebidensyang lumalabas sa impeachment trial at huwag pansinin ang mga ikinakalat na mali o peking mga impormasyon. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, ebidensya lang ang dapat maging batayan sa gagawing paghusga kay Vice President Sara Duterte at hindi ang mga baluktot na kwentong pinalulutang sa social media. Diin ni Chua, sila sa prosecution ay pawang katotohanan lang ang nais maihatid sa mamamayan kaya sinisikap nilang gumamit ng lengguwahe na mauunawaan ng ordinaryong mga Pilipino. Binanggit naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na karapatan ng publiko na mabigyan ng tumpak na mga impormasyon kaugnay sa mga ebidensya at argumento na inilatag sa paglilitis kay VP Sara. Giit pa ni Capunan, pananagutan ang dapat na sentro ng talakayan kaugnay sa impeachment proceedings at hindi ang mga hashtags, personal na pag-atake at iba pang salaysay na walang batayan na siyang pinamamayagpag sa online o internet. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Pinalawak ng pamahalaan ang uplift assistance upang matulungan ang mas maraming mahihirap na Pilipinong apektado ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot sa 7.5 million families sa katumbas ng 37.5 million na Pilipino ang makikinabang sa pinalawak na programa. Kabilang sa tatanggap ng hanggang 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng 4Ps at walang gutom program. Gayon din ang 2.5 million na mahihirap at near poor na pamilya na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System. Samantala, nasa 1.5 million low-income workers na beripikado ng Social Security System o SSS at kanilang mga pamilya ang tatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Layo ng pinalawak na uplift assistance na matulungan ang mga pamilya sa kanilang araw-araw na gastusin at mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin. Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Secretary Vince Dizon matagal nang naabsuelto sa SEA Games issue ayon sa Malacanang. Report mula kay Chanel Salazar. Iginiit ng Malacanang na matagal lang naimbestigahan at naabsuelto si dating Bases Conversion and Development Authority o BCDA President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay na umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Ito'y matapos sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya ang dapat iturong responsable sa issue dahil ang pagpapatupad ng mga proyekto noon ay nasa ilalim ng BCDA na pinamumunuan ni Dizon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano sumailalim sa formal na investigasyon si Cayetano dahil agad na siyang nilinis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtatapos naman ng press briefing, sinabi ni Castro na walang dapat ikatakot ang sinumang nahaharap sa investigasyon kung wala itong itinatago.
At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko, hindi magagalit, at hindi mangangatog kahit sa investigasyon ay siya ang maturo. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Aminado naman ng Malacanang na walang sapat na pondo ang pamahalaan para makapagbigay ng direktang ayuda sa middle class sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, limitado ang budget ng gobyerno kaya inuuna munang tulungan ang mga may hirap at mga sektor na pinakaapektado ng krisis sa gitnang silangan. Ito ang tugon ng palasyo nang matanong kung may nakalaang ayuda rin para sa middle class na patuloy na nagbabayad ng buwis. Gayunman, sinabi ni Castro na nakikinabang din ang middle class sa mga hakbang ng pamahalaan tulad ng subsidiya sa transportasyon upang hindi muna tumaas ang pasahe at libreng toll sa mga delivery truck para mapigilan ang pagmahal ng mga bilihin. Ang talaga pong dapat na tulungan ay yun talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ng ERC ang patakaran na nagbabawal sa pagputol ng supply ng kuryente o no disconnection policy hanggang Oktubre. Unang ipinatupad ng ERC ang no disconnection policy noong Mayo hanggang Hulyo. Lahat ng power utilities ay inatasan ding magpatupad ng hanggang 3 buwang staggered payment schemes upang makatulong sa mga consumer. Samantala, tiniyak naman ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na patuloy na minomonitor at iniimbestigahan ng komisyon ang mga reklamo kaugnay ng mataas na singil, maling meter reading at iba pang billing concerns. Dagdag pa niya, sinusuri rin ng ERC kung may umiiral pang mga polisiya o regulasyon na kailangang repasuhan upang higit pang mapalakas ang proteksyon para sa mga consumer. 774 Balita Ngayon. Pinalagan ng Philippine Coast Guard o PCG ang inalabas na AI-generated video ng state-controlled media ng China na China Daily na paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Para kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nakakagalit na ang mismong bansang gumigipit sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea ang may lakas pa ng loob na ilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy at sumusunod lamang sa Japan at sa Estados Unidos. Binanggit din ni Tariela ang pag-alma ng China at paghahain pa ng diplomatic protest dahil sa ginawa niyang caricature noon na tinawag ng Beijing na pambabastos umano sa kanilang lider. Pinasaringan din ni Tariela ang ilang mga senador na nagsabing kailangan niyang humingi ng paumanhin sa China. Tanong ni Tariela, sasabihin din ba ngayon ng mga senador na dapat humingi ng tawad ang China dahil sa pambababoy sa mga Pilipino sa ginawang video? Inilarawan din ni Tariela ang AI-generated video bilang racism. Natahasan din anyang paghamak sa international law at pagbaliwala sa 2016 Arbitral Award. Samantala, focus crime sa bansa bumaba sa mahigit 3 buwang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Angel Garcia sa report. Bumaba ng 20.6% ang naitalang 8 focus crimes sa bansa mahigit 3 buwan matapos ilunsad ang Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Ayon sa Philippine National Police, mula April 6 hanggang July 4, 2026, nakapagtala lamang sila ng 7,883 na mga insidente ng focus crimes kumpara sa 9,506 na kaso sa nakaraang 3 buwan na panahon. Kabilang sa mga krimen bumaba ay ang rape, carnapping, physical injury, robbery, theft, homicide at murder. Kasabay nito tumaas naman ng 21.74% ang pagpapatupad ng mga pulis sa mga lokal na ordinansa kung saan umaabot sa mahigit sa 2.82 milyon na mga individual
ang naaresto o nahuli dahil sa iba't ibang mga paglabag sa mga ordinansa o mahigit sa 505,000 na mas mataas kaysa sa naunang 3 buwan. Matatandang inilunsad ang Safer Cities Initiative noong April 6 ang DILG na layong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Umangat po sa 31 o plus 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa resulta ng survey ng Social Weather Station sa SWS. Sa isinagawang survey mula June 20 hanggang June 29, 2026, lumabas na 58% ng mga Pilipino ang nagsabing satisfied o masaya sila sa trabaho ng pangalawang Pangulo. Mas mataas ito sa naitalang 54% noong March 2026. 26% ang mga nagsabing dissatisfied sila o hindi sila sisihan sa trabaho ni VP Sara. Dahil dito lumabas na plus 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente na mas mataas ng 2 puntos kumpara sa plus 29 noong March 2026. Nananatiling pinakamataas ang net satisfaction rating ni VP Sara sa Mindanao, sinundan ng Visayas, Balance Luzon at Metro Manila. Samantala, COMELEC may paalala sa last day ng filing ng COC sa special election sa 4th District ng Cavite. Detalye mula kay Gina Mape. Pinaalala ng Commission on Elections o COMELEC na ngayon ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa idaraos na special election sa ika-4 na distrito ng Dasmariñas City, Cavite. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang filing ng COC ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ADR room ng Socio-Economic Building, New City Hall, Dasmariñas City. Paalala ng komisyon sa mga aspirante, maaaring personal na ihain ang kanilang COC o sa pamamagitan ng otorisadong kinatawag. 5 kopya ng sworn COC at Certificate of Nomination o CONA kung kinakailangan ang dapat isumite ng aspirante sa COMELEC. Magsisimula ang election period sa July 30, 2026 at magtatapos sa September 13, 2026. At sa panahong ito, ayon sa COMELEC, ay magpapatupad ng gun ban sa lungsod ng Dasmariñas. Ang special election sa naturang distrito ay isasagawa kasunod ng pagpapaalis sa tungkulin kay dating Representative Kiko Barsaga. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin ang inyong tagapagbalita, Darlene Olaño. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, active threat drill isasagawa sa mga paaralan sa Quezon City. Detalye po ihatid ni Joanna Bakiran. Magsasagawa ngayong araw, July 17, ng simulation drill ang Quezon City Police District kasama ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na layong ihanda ang mga mag-aaral sakaling may mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, ang hakbang na ito ay magpapalakas sa safety at security measures sa mga paaralan alinsunod sa implementasyon ng Metro Manila Safer Cities Program ng Department of Interior and Local Government o DILG. Kabilang naman sa isasagawang dry run ang active shootings, stabbing incidents, bomb threats at riots. Nais naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na mabigyan ng tamang kaalaman at pagsasanay ang mga estudyante kung paano kikilos sakaling magkaroon ng insidente. Ako po si Joanna Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na po ang update natin sa foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 65 centavos. Nasa 70 pesos at 69 centavos naman ang palitan sa piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 50 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 43 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Yatid po sa atin ni Jackie Maisrado Rubio.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 16, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 5, 34, 18, 26, 23, at 9. Muli, ang winning number combinations ay 5, 34, 18, 26, 23, at 9. Mayroon itong jackpot prize na 74,564,647 pesos and 92 centavos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 2, 13, 25, 6, 30, at 42. Muli, ang winning number combinations ay 2, 13, 25, 6, 30, at 42. At may jackpot prize ito na 16,967,295 pesos and 47 centavos. Yan ang recap ng resulta ng July 16, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dumako naman tayo sa jackpot estimate prices. 15 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 137 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Labeling system para sa AI-generated content inilunsad ng music industry. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Nagpakilala ang ilang major music industry organization ng bagong labeling system para sa mga kanta o sound recordings na ginamitan ng Generative Artificial Intelligence na layong maging mas transparent sa mga listener kung paano ginamit ang AI sa paglikha ng musika. Ang inisyatibang ito ay pinangunahan ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI at Recording Industry Association of America o RIAA kasama ang 6 pang grupo kabilang ang Recording Academy na Grammys. 2 uri ng labeling system ang ipinakilala ng music industry na kinabibilangan ng AI-generated na gagamitin sa mga musika kung saan binuo ng AI ang pangunahing bahagi ng creative elements na recording. Kasama na rito ang mga track na ginawa mula sa tech prompts o ang mga kanta kung saan ang lead vocals o key instrumental tracks ay gawa ng makina. Habang ikalawa naman ay ang AI-assisted na gagamitin sa mga musika na ang gawa pa rin ng tao ang malaking bahagi at nagpapakita ng human creativity, ngunit may mga expressive elements na nabuo gamit ang AI. Sa kategoryang ito, dapat tao pa rin ang kakanta at tutugtog ng mga pangunahing instrumento. Ang voluntary labeling system ay idinisenyo para maging scalable at madaling maunawaan upang maisakatuparan na malawakang paggamit nito sa mga streaming service. Inihayag ng mga leader ng IFPI at RIAA na mahalaga ang hakbang na ito dahil nais ng mga listener kung paano ginamit ang teknolohiya sa kanilang mga paboritong kanta. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Mushroom Burger sa Tagaytay. Lumipat na ng bagong lokasyon matapos ang mahigit 40 taon. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Isinara na ng Mushroom Burger ang original nitong branch sa kilometer 60 Aguinaldo Highway sa Tagaytay, matapos magsilbi bilang punong tanggapan ng restaurant at pangunahing destinasyon ng mga bisita sa loob ng 47 taon. Inanunsyo ng Mushroom Burger na inilipat nito ang operasyon sa bagong branch na matatagpuan 2 minuto lamang ang layo mula sa dating lokasyon. Kasalukuyang nasa harap ng Taal Vista Hotel ang bagong branch ng restaurant, na may mas malawak na paradahan, air-conditioned na dining area at nananatiling parehong presyo ng mga pagkain sa menu. Ayon sa restaurant, nagsilbing punong tanggapan ng dating branch mula pa noong 1978 at dito rin dinilunsad noong November 1, 1980 ang kilalang Mushroom Burger na may 7 variant. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Mga ka-music, ngayong petsa po nilabas ng US at nag-number 1 ang awitin na ito ng The Beatles. Kung ano yung kantang yan, alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 17 taong 1967, nilabas sa US ang awitin na All You Need Is Love ng iconic English rock band na The Beatles. Pumasok at nagtagal ng 1 linggo sa number 1 spot sa US singles chart ang kanta, habang 9 na linggo din itong nanatili sa naturang music chart para naman sa ibang ranggo. Ang All You Need Is Love ay sinulat ng dalawa sa miyembro ng The Beatles na sina John Lennon at Paul McCartney. Ang awitin ay isang non-album single na nirelease ng banda noong July 1967, kasama ang kantang Baby You're a Rich Man. Kalaunan, ang All You Need Is Love at Baby You're a Rich Man ay napabilang na rin sa US Magical Mystery Tour album ng The Beatles at nakasama rin sa soundtrack ng 1968 animated film ng grupo na may titulong The Beatles Yellow Submarine. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, pinatawan ng parusa ang isang clinic sa China makaraang bunutin ang nalalabing 12 ngipin ng isang 63 years old na lalaki na mayroong high blood pressure at heart disease. Kwento po ng pasyenteng kinilala sa apelyidong Li. Nagtungo siya sa datuan na Yuan Dental Clinic upang ipacheck up ang isa niyang ngipin na sumasakit. Nagpadala pa niya ang klinik ng sasakyan para sunduin siya at nag-offer ng free check-up. Pero ang hindi niya alam, bubunutin na pala ng klinik ang 12 niyang ngipin at lalagyan siya ng 10 implants. Inihayag pa ni Lee na inubos ng klinik ang 18,800 yuan o mahigit 163,000 pesos na laman ng kanyang bank account at digital wallet at mayroon pa siyang hindi nababayarang 6,200 yuan o mahigit 56,000 pesos. Ang mas lalo pang ikinagalit ng pamilya ni Lee ay ang basta na lamang pagbunot sa mga ngipin ng kanilang ama kahit pa mayroon itong problema sa kalusugan gaya ng coronary heart disease, diabetes at alta presyon. Dahil sa mga kondisyong ito, kinakailangan ang masusing pag-iingat bago magsagawa ng pagbunot ng ngipin. Sa ilang pagkakataon, ipinagbabawal din ang agarang paglalagay ng dental implants sa mga pasyenteng may ganitong karamdaman dahil sa mataas na panganib ng komplikasyon. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Biyernes. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, ano ba ang ating question of the day? On a Friday morning, ang katanungan po natin dapat bang sumama ang kalooban natin sa AI-generated animated video ng page na China Daily na naglalarawan sa mga Filipino bilang isang quote-unquote stupid monkey na dinamitan ng barong Tagalog at salakot? O para po sa inyo mga opinyon ng ating pong text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, July 17, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.